Hi, it's Teacher April and today is science class. So before we start, can we all stand up and let's have our prayer? Please bow your head to the presence of the Lord. You can now take all your seats and I will be checking your attendance. Please say present if I call your name. Okay, it seems like everybody is ready to learn something today because no one is absent. So before we start, let's do this activity. So in our previous lesson, pinag-aralan natin kung ano ang mga celestial objects, hindi ba? Okay, ngayon naman sa pictures na to ay meron tayong mga celestial objects or natural objects in the sky. At meron tayo dalawang column kung saan nakalagay ay daytime at nighttime. Alam niyo po ba kung ano ang daytime at nighttime? Ang daytime, ito po ay oras tuwing umaga. At ang nighttime, ito po ay oras tuwing gabi. So ngayon, ang mga pictures po dyan, ang mga natural objects in the sky, ay ilalagay nyo sa tamang column. Kung ang natural objects ba ito ay nakikita nyo tuwing umaga o tuwing gabi. Yun po. So, naiintindihan po ba? Ayan, tingnan nga po natin kung tama po ba ang mga nilagay nyo sa mga column ng daytime. Una yung nilagay nyo ay ang natural objects in the sky na sun. Tama. Ang sun ay nakikita natin tuwing umaga. Next ay ang rainbow. Nakikita rin natin siya tuwing umaga at madalas tuwing pagkatapos umulan, hindi po ba? Next ay ang clouds or ulap na madalas din nating nakikita sa langit tuwing umaga. Next ay ang nighttime. Nilagay nyo dyan ay ang unang pictures kung saan, ano nga po bang natural objects ulit yan or celestial objects? Tama, ito ay ang mga planeta na madalas napapagkamalan nating mga stars na nasa langit tuwing gabi dahil sila yung malalaking mga parang stars na malakas ang kinam. Pero sila po ay ang mga planeta. Next ay ang mga stars na sobrang nakikita natin tuwing gabi at sobrang gaganda dahil sa makikinang nila. Next ay ang buwan or moon na nagbibigay ng liwanag sa atin tuwing gabi. Okay. Dahil napakahusay na lahat, ay mayroon naman po akong inihanda rito na video. Makinig po tayong lahat dahil ang video na ito ay ipapakita o ipapaliwanag kung ano nga ba yung mga natural objects na nakikita tuwing nighttime at daytime. At kung ano nga ba ang mga activities o mga gawain na pwede natin gawin tuwing umaga at gabi. Makinig pong mabuti! Day and night. Let's learn the things we see in the sky at the daytime and night. In the daytime, we can see the sun. At night, we can see the moon. In the daytime, we can see clouds. At night, we can see stars. In the daytime, we can see a rainbow. At night, we can see fireworks. In the daytime, we can see kites. At night, we can see a shooting star. In the daytime, we can see an airplane. At night, we can see an owl. In the daytime, we can see birds flying. At nights, we can see bats. What are the activities we do during daytime? We follow our daily routine like we wake up in the morning, brush our teeth, we take a bath and ready for our work. We see the sun in the sky. Children go to school to study. The streets and roads are busy during daytime. Children love to play with their friends. Children also go to the garden. Parents are busy in their work. Most of the household works are done during daytime. We go to the market to buy things we need. Now let's have a look what are the activities we perform during the night time.
We see stars and moon in the sky. We always turn on the lights at night. Families sit together for dinner. We watch television together. We wear night dress and ready to sleep. We brush our teeth before going to the bed. Children enjoy reading bedtime story. Ayan, dahil sa video, nalaman nyo na kung anong natural objects nga ba ang nakikita tuwing umaga at gabi, at kung anong activities or gawain nga bang pwede natin tuwing umaga at gabi. Ngayon, sasagutan natin ang activity na ito, kung saan ay meron akong nakalagay dito na mga list ng activities na kailangan nyong ilagay sa tamang column. May dalawang column po ulit tayo dyan na nighttime at daytime. Ilalagay nyo ang activities kung anong time nga ba siya pwede natin gawin. Halimbawa, going to school. Tuwing kailan nyo ba siya ginagawa? Tuwing nighttime ba or tuwing daytime? Okay, simulan na po natin gawin. Ayan, napakahusay naman ng lahat. Bigyan nga natin ng 3 bagsak ang bawat isa. 1, 2, 3. Okay! Ngayon naman, ay meron akong inihanda rito na mga pictures. Tingnan po natin ng mabuti kung ano ba yung napapansin nyo sa pictures na yan. Anong natural objects kaya yung pinapresenta dyan? Tama! Ang natural objects na pinapresenta dyan ay ang araw dahil nakikita naman natin sa mga pictures na ang unang babae ay parang masisilaw sa araw. Ang pangalawang pictures ay nasa swimming pool sila at ang pagsiswimming, di ba, madalas natin ginagawa tuwing summer or tag-init. Next ay ang babae na parang naiinitan rin siya at umiinom ng tubig. Ngayon, sa unang pictures, sa letter A, ano ba yung napapansin nyo? Bakit kaya nakasuot ng salamin yung babae? Tama! Para maprotektahan ang kanyang mata sa liwanag ng araw na ibinibigay. Sa pangalawang pictures, ano kaya yung napapansin yung suot nila ng mga pamilya? Mahaba ba yung suot nilang damit? Okay, sa tingin nyo kaya, bakit kaya mahaba yung suot nilang damit? Tama, para hindi sila mainitan o masunog yung katawan nila. Sa pangatlong pictures naman po kaya, bakit sa tingin nyo umiinom ng tubig yung babae? Okay, tama, dahil sa sobrang init at uhaw na siya. Okay. So, dahil dyan, ngayon ay pag-aaralan natin kung ano nga ba ang harmful effects of the sun and its safety measures. Okay, first, we have this heat stroke. So, ito daw yung kapag nakakaramdam tayo ng sobrang init sa katawan dahil sa init ng araw, nakakaramdam tayo ng paghahilo, paghihina ng katawan, minsan ay umaabot pa na hihimatayin tayo sa daan. So, para maiwasan yung ganito o yung heat stroke, kailangan natin na manatili tayo sa lugar na malamig o malakas ang hangin. At kailangan rin na uminom tayo ng tubig at iwasan natin na magbabad sa initan para hindi tayo magkaroon ng heat stroke. Next is the sunburn, which turn our skins into red. Na makikita natin na yung sunburn ay mamumula yung yung katawan natin. Yan sa pictures, nakikita nyo na yung lalaki namumula yung mga braso niya at pati yung bandang ilong niya. Ayan yung tinatawag na sunburn. Minsan, nagbabalat din ito at mahapdi siya. So, para maiwasan ang pagkakaroon ng sunburn, kailangan natin mag-apply ng sunscreen. Magsuot ng mahabang damit or protective clothing. Kailangan din natin magsuot ng sombrero. Headache. Ang araw ay nakakapagdulot din ng pananakit ng ulo ng mga tao. Dito, nakakaramdam tayo ng sakit sa ulo at minsan dahil sa sobrang init na nanggagaling sa araw.
So, para maiwasan ito o safety measures niya, ay magpahinga tayo sa hindi tutok na tutok yung araw at medyo malamig. At kailangan rin natin na uminom ng maraming tubig para manatili tayong hydrated. Dehydration. Ito yung katawan natin na dahil sa init ng araw, yung katawan natin nababawasan tayo ng tubig sa katawan natin. Ito yung nilalabasan tayo ng sobrang, nagpapawis tayo ng sobra. Ayun yung tinatawag na dehydration. Nakakaramdam tayo ng pagod, uhaw, at hilo. So, ang kailangan natin gawin para maiwasan ang dehydration, uminom tayo ng maraming tubig at kung maaari, kumain tayo ng mga prutas na mataas ang water content, katulad ng watermelon at orange. At last ay ang radiation or eye irritation. Dito, dahil sa araw, minsan nakakaramdam tayo ng pananakit ng mata natin. Yung mata natin naiirita at parang nanlalabo siya. Ayun yung nagiging epekto ng sun sa mata ng mga tao. So, para maiwasan ang radiation or eye irritation, kailangan natin gumamit or magsuot ng salamin sa mata. Pwede rin tayo magsuot ng sombrero para nga maprotektahan yung mata natin kapag lalabas tayo sa labas at sobrang init ng araw. So, ngayon ay mayroon akong inihanda rito na video kung saan may panonoorin natin yung bata at saka yung aso na meron silang pinapaliwanag. So, ito yung mga dapat na pagtuunan nyo ng pansin dahil sa pagkatapos ng video ay mayroon akong itatanong. So, yung mga questions dito, una ay, is the boy wearing any sun protection? Nagsuot ba ng kahit anong protection sa katawan yung bata laban sa init ng araw? Ano-ano ito? Pangalawa, ano yung mga harmful effects ng araw na pinakita dun sa video? At last, bakit kaya yung bata at saka yung aso tinawag ng kanilang nanay sa oras ng 11 o'clock? Okay, now, panoodin na natin yung video at sagutan natin pagkatapos manood. Guy, don't forget your hat. Okay, Mom. Come on, Norman. Can't catch me. Come on, Norm. Try this. Dad, you're it. Phew! What a beautiful day. The sun is so bright and warm. Isn't it amazing? It looks little because it's so far away. It's more than 1 million kilometers from Earth. It's really very big. Bigger than an elephant. Bigger than a mountain. Bigger than the whole world even. And the sun is really hot. It's way hotter than our fireplace. Hotter than 1 million zillion fireplaces. But even though it's so far away, we can still feel the heat from it. The sun makes the grass and flowers and trees grow. I like trees too. For one thing, they protect us from the hot sun. Well, you've got fur, so you don't have to worry about sunburn. But people have to be very careful. Even my baby sister. I think the sun is fun too. Let's sing along about it. Sparkle, sparkle, bright warm sun, shining down upon our fun. Up above the world so high, like a light bulb in the sky. You give us light, you give us heat. We all think you're really neat. What? Some rays cause a nasty burn. That is something you must learn. In the sun you wear a hat. You must always think of that. Sparkle, sparkle, bright warm sun, shining down upon our fun. Thanks, Norman. You sing really well. Good idea. Let's sing it again. Only this time, we'll leave out some of the words and see if the kids watching can fill them in. Sparkle, sparkle, bright warm sun. Yeah, that's it. Shining down upon our fun. Up above the world so high, like a light bulb in the sky. You give us light, you give us heat. We all think you're really neat. What?
cause a nasty burn. That is something you must learn. In the sun you wear a hat. You must always think of that. Sparkle, sparkle, bright, warm sun shining down upon our fun. Norman and I think you're very smart. Smart kids wear sun hats to protect their head, sunglasses to protect their eyes, and sunscreen to protect their skin. Sunscreen, glasses, hat, that's why now it's safe to play outside. Guy, Yes, Mom? it's 11 o'clock. The sun's getting hot. Time to play inside for a while. Okay, coming! Come on, Norman. When it's cooler, we can have more fun in the sun. Meron tayong activity dito, the harmful effects of the sun on our body. Dito, meron tayong nakasulat na mga harmful effects ng sun. Yung sunburn, headache, dehydration, radiation, and eye irritation. So, ang gagawin nyo, maglalagay kayo ng recommendations para maiwasan yung harmful effects ng sun na yun. Halimbawa, ay ang heat stroke, ang nilagay ko dyan ay kailangan natin uminom ng maraming tubig. Naintindihan po ba? It's quiz time! So, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng quiz. So, kumuha po tayo ng papel, malinis na papel. Ngayon ay meron tayong assignment. Ito ay ang sun cheese, kung saan magpipictures po kayo sa ilalim ng araw. Kailangan dun po sa pictures ay nakasuot kayo ng mga sun protections para maiwasan ang harmful effects ng sunlight. So, pwede kayo manghingi ng tulong sa mga magulang nyo para picturean kayo or tulungan kayo. Ipapasa po sa akin yung printed pictures sa susunod natin na klase. Yun lamang po at maraming salamat!